Sa bayan ng San Roque, sikat ang palengke hindi lang dahil sa sari-saring bilihin, kundi dahil din sa mga kakaibang kwento at kababalagang bumabalot dito. Ang palengke ng San Roque ay matanda na. Itinatag noong panahon pa ng mga Kastila at naging saksi sa napakaraming pangyayari. Mula sa digmaan hanggang sa mga natural na sakuna. Ngunit, sa mga panahong iyon, may isang kwento na hindi madaling ipaliwanag. Ang misteryo ng gabi sa palengke. Si Lola Mila ang isa sa pinakamatandang nagtitinda ng gulay sa palengke. Halos 30 taon na siyang nagtitinda sa pwesto niya. Kilala siya sa kanyang mura at masarap na mga gulay. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, palaging malamig ang kanyang tingin at may aurang tila nagtatago ng isang madilim na lihim. Laging nagkukwento ang mga tao na may kakaibang nangyayari sa pwesto ni Lola Mila tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw. Isang araw, lumapit ang batang tindero na si Aling Nene kay Lola Mila. Lola, totoo bang may nagpapakita dito sa palengke kapag hating gabi? Tanong niya habang nag-aayos ng mga paninda. Ngumiti lang si Lola Mila at tiningnan si Aling Nene na tila may alam na hindi niya sinasabi. Ang palengke ay may sariling buhay. Hika, marami ang hindi makakatawid sa kabilang buhay dahil may mga bagay pa silang naiwan dito. Sagot ni Lola Mila, sabay kuha sa kanyang rosaryo. Napatingin lang si Aling Nene kay Lola Mila at biglang napaisip. Nabalot siya ng kaba at nagdesisyon siyang umuwi ng mas maaga kaysa sa pangkaraniwan. Si Ben ay isang bagong tindero sa palengke. Dahil bago lamang siya, hindi siya pamilyar sa mga kwento ng kababalagan doon. Isang gabi, nagpasya siyang mag-overtime upang matapos ang pag-aayos ng kanyang mga paninda para kinabukasan. Hindi pa man tumatagal, napansin na niya ang katahimikan na bumabalot sa buong palengke. Nakakapagtaka dahil tuwing gabi, kadalasang abala pa rin ang mga tindero sa paghahanda para sa susunod na araw. Sa kanyang pagmamasid, biglang narinig niya ang tila mabagal at malalim na yabag mula sa kabila ng palengke. Tila may naglalakad. Ngunit nang lumingin siya sa paligid, wala namang tao. Inisip niyang baka si Lola Mila lang yun. Kaya't nilakasan niya ang kanyang loob at nagdesisyong silipin ang pinagmumula ng ingay. Habang papalapit siya sa kanto ng gulayan ni Lola Mila, nakaramdam siya ng malimig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sa isang sulok, nakita niyang may isang matandang babae na nakayuko, nakatalikod sa kanya, at tila may binubulong sa dilim. Lola Mila? Tanong niya. Ngunit hindi ito lumingon. Sa halip, bumalik ang boses ng babae, tila mas matanda at mas malamig. Lumayo ka rito. Hindi ikaw ang kailangan ko. Sa takot, mabilis na umalis si Ben at hindi na lumungon sa pagbalik. Ngunit mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang kakaibang malamig na hangin na tila sumusunod sa kanya. Naging usap-usapan kinaumagahan ang nangyari kay Ben. Nalaman niya na maraming tendero ang may karanasan na rin makakita ng mga nilalang sa palengke, lalo na sa tuwing sasapit ang kalaliman ng gabi. Ibinunyag ng ilang matandang tendero ang kwento ng Aling Salud, isang tendera noon sa palengke na nasawi ng aksidenteng masunog ang kanyang pwesto ilang dekada na ang nakaraan. Wala nang natitira sa katawan ni Aling Salud dahil tinupok ng apoy ang buong paligid. Mula noon, sinasabi ng mga tendero na nagpapakita ang kaluluwa ni Aling Salud, naghahanap ng makakasama sa kanyang pag-iisa. Isang gabi, may isang tendera na hindi na bumalik mula sa kanyang pwesto, si Aling Nena.
Nagpaalam siya sa kanyang pamilya na mag-aayos lang ng paninda para bukas. Ngunit hindi na siya muling nakita pa. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang mga gamit at paninda sa kanyang pwesto, ngunit walang bakas ni Aling Nena. Isa sa mga nakakita ang nagsabing nakita niya si Aling Nena na tila kausap ang isang matandang babae sa tabi ng gulayan ni Lola Mila. Sa kagustuhang malaman ang buong katotohanan, nagdesisyon si Ben na magtagal sa palengke hanggang maghating gabi. Nagdala siya ng kandila at rosaryo bilang proteksyon dahil alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin. Habang naghihintay siya, napansin niyang biglang nagdilim ang paligid kahit may kaunting liwalag pa sa palengke. Nang palapit na siya sa gulayan ni Lola Mila, narinig niya ang malamig na bulong. Ben! Nanindig ang balahibo ni Ben. Lumingon siya at nakita si Lola Mila. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Maputla, may maitim na mga mata, at tila sumisilip mula sa kabilang mundo. Huwag kang mag-alala, Ben. Hinahanap ka niya. Bulong ni Lola Mila habang inilalapit ang isang basag na salamin sa kanyang muka. Sa salamin, nakita niya ang sariling anyo, ngunit may kasama siyang babae sa kanyang likuran na may matalim na titik. Tumakbo si Ben sa loob ng palengke, ngunit tila hindi niya matakasan ang mga aninong nagtatago sa paligid. Sa bawat liko niya, naroon ang mga matang nakatitig sa kanya, mga mukha ng mga tao mula sa lumipas na panahon. Hanggang sa narating niya ang isang matandang pader sa likod ng palengke. May mga marka ng kamay na tila nagmamakaawa. Sa kanyang pagkakausap sa mga matatanda, nalaman niyang may lumang kwento tungkol sa isang ritual sa ilalim ng palengke. Noon daw ay may mga magbobote at basurero na ginagamit na sakripisyo para sa magandang benta sa palengke. At ang mga kaluluwa ng mga ito ay nananatili sa palengke mismo, naghihintay ng mga susunod na kaluluwang makakasama nila. Habang papalapit si Ben sa pinakamadilim na bahagi ng palengke, naramdaman niya ang bigat ng mga kaluluwang naiwan dito. Isang nakakamanghang babae ang nagpakita sa kanyang harapan, suot ang lumang duster na dumihan na ng dugo. Si Aling Salud nakatitig sa kanya. Salamat at bumalik ka, Ben. Kailangan kitang makasama. Bulong ni Aling Salud habang unti-unting nalalamon ang kanyang ano ng mga anino. Dumilim ang paligid at naramdaman ni Ben ang malamig na kamay na kumakapit sa kanyang balikat. Sa kanyang muling pagsigaw, humingi siya ng tulong, ngunit walang makarinig sa kanya. Kinaumagahan, natagpuan ang pwesto ni Ben. Mga panindang hindi pa naaayos, isang basag na salamin, at kandila na naupos na lamang sa gilid. Ngunit walang nakakita kay Ben. Sabi ng mga matatanda, nakita nila ang bagong anino sa likuran ni Lola Mila. Isang lalaking nakaitim na nakatitig sa mga pumapasok sa palengke. At mula noon, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, may isang boses na bumubulong sa mga dumadaan. Huwag kang alis. Kailangan kita.